God na nandito sa paligid, no? Sa pamamaraan ng Diyos, kung paano niya ako tinawag, kung magkakaroon ng tamang sa inyong isip, no? Magkakaroon ng katanungan, bakit ganoon? Siyempre, di ba, alam naman natin na kapag ganitong church, ang namumuno, kadalasan mga lalaki, no? Pastor, sa mga born again, sa Catholic, pari, no? So, hindi ko yung masyadong problema kung bakit ako naging babae, kasi ginawa ako sa babae. So, ang problema ko kung paano magagampanan yung pinagaganap ng Diyos sa akin. So, tuloy tatayo ako dito. So, ang pag-uusapan natin, bagamat birthday ni Barado, ay mamaya na tayo magkakaroon ng kaunting kasiyahan, no, bilang sa ating mga pagiging tao. Ngayon, magkakaroon tayo ng kasiyahan pag spiritual. Kasama natin ang Diyos. So, meron tayong kasama dito, maliban sa inyo, meron pang ibang invite. So, i-invite mo sila ng Diyos para makakakinig ng salita ng Diyos. Amen. Praise the Lord. Amen. Today, masaya ka ba? Yes. Kasi yun naman nagkasama ako na maging masaya. Pero ang anong klaseng kasiyahan meron tayong nadarama. Hindi lamang yung kasiyahan na lilipas. Kailangan yung kasiyahan na talagang eternal. No? Eternal happiness. Okay? Sige, pakinggan na natin ang words of God dito sa tumahan. So, pinapakiusap ko lang na doon sa mga merong regalo para mag-graduate, mas best na regalo yung words of God na makukuha nyo dito. No? So, yun yung gift nyo kay Brother Ray ngayon. Yung makuha nyo yung gusto nyo ipahayag lang sa atin. Roma, chapter 6. Patay sa kasalanan, ngunit buhay dahil kay Kristo. Ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahang loob ng Diyos? Hindi. Tayo'y patay na sa kasalanan kaya't hindi na tayo dapat mamuhay sa pagkakasala. Hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatwid, tayo'y namatay at nalibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano binuhay na muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo na may mabuhay sa isang bagong pamumuhay. Sapagkat kung nakaisa tayo ni Kristo sa isang kamatayan tulad ng kanyang kamatayan, tiyak na makakaisa na tayo sa isang muling pagkabuhay tulad ng kanyang pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay ipinako kasama niya upang mamatay ang makasalanang katawan at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan. Sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Ngunit, tayo'y naniniwalang mabubuhay tayong kasama ni Kristo kung namatay tayong kasama niya. Alam natin si Kristo na muling binuhay ay hindi na muling mamamatay. Wala nang kapangyarihan sa kanya ang kamatayan. Nang siya'y mamatay, namatay siya ng minsanan para sa kasalanan at ang buhay niya ngayon para sa Diyos. Kaya dapat ninyong ibilang ang inyong sarili na patay na sa kasalanan, datapwat buhay naman para sa Diyos sa inyong pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Huwag na ninyong paghariin ang kasalanan sa inyong mga katawang mamatay upang hindi na kayo maalipin ng masasamang pita nito. Huwag ninyong ipailalim sa kapangyarihan ng kasalanan ang alimang bahagi ng inyong katawan bilang kasangkapan ng kasamaan. Sa halip, pasakop kayo sa Diyos bilang mga taong namatay at muling binuhay at ihandog sa Kanya ang buo ninyong pagkatao. Bilang kasangkapan ng katuwiran. Sapagkat hindi na dapat maghari sa inyo ang kasalanan. Yamang kayo'y wala na sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos. Mga alipin ng katuwiran. Ngayon, gagawa pa tayo ng kasalanan dahil sa wala na tayo sa ilalim ng kautusan, kundi nasa ilalim ng kagandahang loob ng Diyos?
Hindi. Alam ninyo kapag kayo'y napailalim kanino man bilang alipin, alipin nga kayo ng inyong pinapanginoon, mga alipin ng kasalanan, at ang bunga nito'y kamatayan. O mga alipin ng Diyos, at ang bunga nito'y pagpapawalang sala. Ngunit, salamat sa Diyos, sapagkat kayong dating mga alipin ng kasalanan ay naging masunurin sa aral na tinanggap ninyo. Pinalaya na kayo sa kasalanan at ngayon mga alipin na ng katuwiran. Nagsasalita ako sa karaniwang paraan para madali ninyong maunawaan kung paano pinailalim ninyo ang inyong sarili sa karumihan at sa kasamaang palala ng palala. Ngayon naman, ihandog ninyo ang inyong sarili sa katuwiran sa ikapakiging banal ninyo. Noong alipin pa kayo ng kasalanan, hindi kayo saklaw ng katuwiran. Ngunit ano nga ang napala ninyo sa mga bagay na iyon na ikinahihiya ninyo ngayon? Ang kinauuwian ng mga ito ay kamatayan. Ngunit ngayong pinalalayan na kayo mula sa kasalanan at mga alipin na ng Diyos, ang natamo ninyo ay kabanalan at ang kauuwi ay buhay na walang hanggan. Sapagkat kamatayan ang kabayaran ng kasalanan. Ngunit ang kaloob ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Kristo Jesus sa ating Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mahaba. Meron ba tayong naunawaan? Sinabi? Medyo... Okay. Hello. Hello. Mga estudyante pa ba kayo? Okay. Sige, mas maganda ito, no? Mga estudyante, ibig pag estudyante, makikinig talaga sa teacher, no? So, hindi ako teacher dito. Ha? Ako'y nautusan lang. Ang nag-utos sa akin, hindi ko pwedeng tanggihan. No? Okay. Ako man din nag-aaral din sa tuwing tatayo ako dito sapagkat kapag nagsasalita ang banal na Espiritu, nakikinig din ako sa Kanya. No? Hihingin ko yung time nyo bago tayo magsaya para sa kaalawan ni Brother Ray. Si Brother Ray noon at si Brother Ray ngayon. Kung sino nakakakilala sa inyo kay Brother Ray noon, wala ba kayong napansin na pagbabago sa kanya? Ng mga ilang panahon na? Kapagkat kasama namin siya ng mga ilang panahon na dito. Okay, doon sa mga hindi pa napapansin kung sinong Brother Ray na ito ngayon, simula ngayon, mapansin niyo siya. Sapagkat hindi ko siya pauupuin dyan sa unahan kung mapapahiya lang ako sa inyo. At hindi naman kami dadalhin ng Diyos dito sa unahan kung mapapahiya lang ang Diyos sa amin. Amen? Amen! Ibig sabihin, ang bawat kalalagyan ng tao, alam ng Diyos kung saan siya dapat ilagay. Amen? Diyos na naglalagay sa atin sa tamang lagayan. Amen? Kaya kung gusto natin malagay tayo sa eksaktong kalalagyan na gusto natin, makinig muna tayo sa Diyos. Makinig, ha? Sapagkat ayon sa binasa salita ng Diyos, patay sa kasalanan, ngunit buhay dahil kay Kristo. Kailangan mamatay tayo sa kasalanan. Hindi tayo pwedeng mabuhay kasama si Yesu Kristo kung tayo ay mananatiling buhay sa kasalanan. Kailangan mailipat tayo mula sa kasalanan sa lumang buhay patungo sa isang bagong buhay kasama si Jesus. Amen. Okay? Kaya, mula sa dating lumang buhay ni Brother Ray, nailipat siya sa isang bagong buhay kasama si Jesus. Nasumpungan niya yun dito, sa lugar na kung saan ang Diyos ang siyang tumawag sa atin pare-pareho. Lord, Amen! Medyo makinig lang kayo kasi actually para sa ito eh. Okay? Ang mag-grade sa atin dito ay hindi tao, kundi ang Diyos mismo. Amen. Praise the Lord! Amen!
hahanapan tayo ng Diyos. At yun ang nakakalungkot. Kapag hinanapan tayo ng Diyos, mula sa salitang napakinggan natin, ano ang makikita ng Diyos mula sa atin? Mabuti ba o masama? Kaya sasagot niya, hindi ako. So lahat kayo nasa sapat na gulang na. May sapat na gulang na ika nga kailangan matitigas sa pagkain na ang ating kakainin. Pero teka, minsan kahit mga may edad na at ang sapat na gulang na, kailangan nilugaw pa rin, ulugaw pa rin, o malambot na pagkain pa rin na kakainin. Kasi sometimes, hindi matanggap ng digestive system natin. Kasi nasanay sa mga malalambot na pagkain. At ganoon din sa spiritual. Kapag kayo binigyan ng mga salita ng Diyos na malalalim, matatalinhaga, parang wow, ano ba yan? Ang calling naman, ang baduy, boring, uwi na nga tayo. Bakit ba tayo nakarating dito? Pero teka, ulitin ko, hindi kayo nakarating dito dahil birthday ni Brother Ray. Nakarating kayo, exempted na si Brother sapagkat na-invite siya dahil sa isa talagang merong no? Sila na-invite, maaaring merong nakareceive sa inyo ng invitation na talagang ang pag-uusapan dito ay words of God, no? Aside sa birthday ni Brother Ray. Okay, tuloy tayo. Ano na mahalaga? Ang pagkain pang-spiritual o pagkain pang-physical? Spiritual. Okay? Sige. Sasabihin ko sa inyo, sa akin, mula sa akin, na both mahalaga. Okay? Both mahalaga. Kasi kung puro spiritual ang kakainin mo, at wala kang physical na kakainin o tatanggapin ang iyong physical body, manghihina ka. Okay. Pero alin dun ang pinakamahalaga? Yung pinakamahalaga, doon tayo ngayon. Okay? Sapagkat kahit hindi ka kumain, at kung talagang walang pagkain na darating sa buhay mo, pwede ka pang mabuhay. At yung tatanggapin ninyo ngayon na pagkain mula sa Diyos, yun yung pagkain pang-espiritual na kahit hindi ka makakain pang-pisikal, mabubuhay ka. Amen. Sapagkat kahit kumain ka pang-pisikal, iyan ay may katapusan. Iyan ay may hangganan. Subalit yung pang-espiritual na pagkain, at yun yung words of God na kapag hindi mo nakain at namatay ka, tiyak, wala ka nang tatanggaping buhay pa. At yun yung nasumpungan ni Brother Ray dito. Na sa lumang buhay niya, kain siya ng kain, hindi niya alam na yung kinakain niya, yun pala ay makakasama sa kanya at magdadala sa kanya sa kamatayan. Yun yung kanyang buhay na nandun siya sa kasalanan. Kasalanan na unti-unting pumapatay sa kanya. At kung hindi siya naliwanagan, kung hindi siya naturuan, at kung hindi siya nadala sa gawain ng Diyos, at hindi niya tinanggap ang Diyos, maaaring isang araw huli na kapag namatay yung physical body niya, sapagkat wala siyang nakain pang spiritual, hindi siya magtatamo ng isang panibagong buhay kasama ang Diyos.